A blessed day, cherished learners. I trust you're enjoying a splendid day. Today, we'll embark on an exhilarating journey of learning and discovery, immersing ourselves in the element of visual arts. So, take a moment to unwind, find comfort, and brace yourself for an enriching experience that will broaden your horizons and deepen your understanding of this fascinating subject. As always, your well-being is of utmost importance, so please take care and stay safe. May divine blessings always be with you. Welcome aboard the Teacher Lumabon YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Visual arts encompass various elements that artists use to create their works. These elements include line, shape, value, color, texture, and space. Each element plays a crucial role in the overall composition and visual impact of a piece of art. Let's explore each element in detail. Line. Line is the most basic element of visual arts. It is a visible path traced by a moving point. Lines can vary in type, such as horizontal, vertical, diagonal, straight, or curved. Different types of lines are used to convey different feelings and emotions. For example, horizontal lines suggest rest, serenity, or perfect stability. Vertical lines convey dominance, height, and power. Diagonal lines create a sense of uncertainty, unrest, movement, or action. Curved lines represent flow, softness, flexibility, and grace. Artists use lines to define shapes, create patterns, and guide the viewer's eye through the composition. Ang visual arts ay sumasaklaw sa iba't ibang elemento na ginagamit ng mga artist sa paglikha ng kanilang mga gawa. Kasama sa mga elementong ito ang linya, hugis, halaga, kulay, texture, at espasyo. Ang bawat elemento ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pangkalahatang komposisyon at visual na epekto ng isang piraso ng sining. Tuklasin natin ang bawat elemento ng detalyado. Linya. Ang linya ay ang pinakapangunahing elemento ng visual arts. Ito ay isang nakikitang landas na sinusubaybayan ng isang gumagalaw na punto. Maaaring mag-iba ang uri ng mga linya, gaya ng paalang, patayo, diagonal, tuwid, o hubog. Iba't ibang uri ng linya ang ginagamit upang ihatid ang iba't ibang damdamin at emosyon. Halimbawa, ang mga paalang na linya ay nagpapahiwatig ng pahinga, katahimikan, o perpektong katatagan. Ang mga vertical na linya ay nagpapahiwatig ng dominasyon, taas, at kapangyarihan. Ang mga diagonal na linya ay lumilikha ng pakiramdam ng kawalan ng katiyakan, kaguluhan, paggalaw, o pagkilos. Ang mga hubog na linya ay kumakatawan sa daloy, lambot, flexibility, at biyaya. Gumagamit ang mga artist ng mga linya upang tukuyin ang mga hugis, lumikha ng mga pattern, at gabayan ang mata ng manonood sa komposisyon. Shape. Shapes and forms are figures that define objects in a space. A shape is a two-dimensional figure, while forms exist in three dimensions. Common examples of shapes include circles, triangles, and squares. Forms, on the other hand, can be cubes, cylinders, pyramids, and more. Shapes and forms are essential in creating the structure and visual representation of objects in art. Value. Value refers to the relative degree of lightness or darkness in anything that is visible. It gives an impression of solidity, distance, and depth. Artists use value to create contrast and emphasize certain elements in their compositions. One technique used by early European artists is chiaroscuro, which involves a strong contrast between light and dark areas. Hugis. Ang mga hugis at anyo ay mga figura na tumutukoy sa mga bagay sa isang espasyo. Ang hugis ay isang two-dimensional na figure, habang ang mga form ay umiiral sa tatlong dimensyon. Kabilang sa mga karaniwang halimbawa ng mga hugis ang mga bilog, tatsulok, at mga parisukat. Ang mga form, sa kabilang banda, ay maaaring mga cube, cylinder, pyramids, at higit pa. Ang mga hugis at anyo ay mahalaga sa paglikha ng istruktura at visual na representasyon ng mga bagay sa sining. Halaga. Ang halaga ay tumutukoy sa relatibong antas ng liwanag o kadiliman sa anumang bagay na nakikita. Nagbibigay ito ng impresyon ng solidity, distansya, at lalim.
Gumagamit ang mga artista ng halaga upang lumikha ng kaibahan at bigyang diin ang ilang elemento sa kanilang mga komposisyon. Ang isang pamamaraan na ginamit ng mga naunang European artist ay chiaroscuro, na nagsasangkot ng isang malakas na kaibahan sa pagitan ng liwanag at madilim na mga lugar. Color. Color is the product of light reflected off objects. We perceive different colors due to the various intrinsic qualities of light, particularly its different wavelengths. In visual arts, the relationship between colors is best seen in a color wheel. The color wheel consists of primary, secondary, and tertiary colors. 1. Primary colors, red, yellow, and blue, red, green, blue in light. 2. Secondary colors, orange, green, and violet. 3. Tertiary colors, yellow-green, blue-green, blue-violet, red-orange, and yellow-orange. Artists often use color harmonies, which are combinations of colors that convey a specific message or mood. Some common color harmonies include monochromatic, analogous, complementary, split complementary, double split complementary, tetradic, and triad. Each harmony has its own unique effect on the viewer. Kulay. Ang kulay ay produkto ng liwanag na naaaninag sa mga bagay. Nakikita natin ang iba't ibang kulay dahil sa iba't ibang intrinsic na katangian ng liwanag, partikular na ang iba't ibang wavelength nito. Sa visual arts, ang relasyon sa pagitan ng mga kulay ay pinakamahusay na nakikita sa isang color wheel. Ang color wheel ay binubuo ng pangunahin, pangalawa, at tertiary na mga kulay. Isa, TMGA pangunahing kulay, pula, dilaw, at asul, pula, berde, asul sa liwanag. 2. TMGA pangalawang kulay, orange, green, at violet. 3. T-tertiary na kulay, yellow-green, blue-green, blue-violet, red-orange, at yellow-orange. Ang mga artist ay madalas na gumagamit ng mga harmonies ng kulay, na mga kombinasyon ng mga kulay na naghahatid ng isang partikular na mensahe o mood. Kasama sa ilang karaniwang color harmonies ang monochromatic, analogous, complementary, split complementary, double split complementary, tetradic, at triad. Ang bawat pagkakaisa ay may sariling natatanging epekto sa manunood. Texture. Texture refers to the surface characteristics of an object or artwork. It can be rough, smooth, glossy, coarse, irregular, and so on. Artists use texture to add visual interest and tactile qualities to their works. Texture can be implied or actual, and it enhances the overall sensory experience of the artwork. Space. Space refers to the area in which an artist arranges elements in a composition. It can be two-dimensional, 2D, in painting and photography, or three-dimensional, 3D, in sculpture and installations. Artists use space to create depth, perspective, and a sense of scale in their works. They can also suggest depth in 2D works through techniques like linear perspective, which involves graphing distances between objects. Texture. Ang texture ay tumutukoy sa mga katangian sa ibabaw ng isang bagay o likhang sining. Maaari itong maging magaspang, makinis, may kintab, magaspang, hindi regular, at iba pa. Gumagamit ang mga artista ng texture upang magdagdag ng visual na interes at mga katangian ng tactile sa kanilang mga gawa. Ang texture ay maaaring ipahiwatig o aktwal, at pinahuhusay nito ang pangkalahatang pandama na karanasan ng likhang sining. Space. Ang espasyo ay tumutukoy sa lugar kung saan inaayos ng isang artista ang mga elemento sa isang komposisyon. Maaari itong maging two-dimensional, 2D, sa pagpipinta at photography, o three-dimensional, 3D, sa sculpture at installation. Gumagamit ang mga artista ng espasyo upang lumikha ng lalim, pananaw, at sense of scale sa kanilang mga gawa. Maaari rin silang magbungkahi ng lalim sa mga 2D na gawa sa pamamagitan ng mga diskarte tulad ng linear na pananaw, na kinabibilangan ng paggraph ng mga distansya sa pagitan ng mga bagay. There are different types of perspective used in art. One-point perspective represents distance through converging lines. Two-point perspective involves 2 points in line with each other horizontally, with all lines converging on these 2 points. Foreshortening modifies the scale of objects in a drawing to represent perspective. These elements of visual arts work together to create visually appealing and meaningful compositions. Artists use them intentionally to convey their ideas, emotions, and messages through their artwork.
By understanding these elements, we can appreciate and analyze art more deeply. Mayroong iba't ibang uri ng pananaw na ginagamit sa sining. Isang puntong pananaw, kinakatawan ng distansya sa pamamagitan ng mga linyang nagtatagpo. Dalawang puntong pananaw, kinasasangkutan ng dalawang punto na nakahanay sa bawat isa ng paalang na ang lahat ng mga linya ay nagtatagpo sa dalawang puntong ito. For shortening, binabago ang sukat ng mga bagay sa isang drawing upang kumatawan sa pananaw. Ang mga elementong ito ng visual arts ay nagtutulungan upang lumikha ng visually appealing at makabuluhang mga komposisyon. Sinadya itong ginagamit ng mga artista upang ihatid ang kanilang mga ideya, damdamin, at mensahe sa pamamagitan ng kanilang likhang sining. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga elementong ito, mas mapapahalagahan at masusuri natin ang sining ng mas malalim. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. Thank you. And God bless you always. I hope you found a lecture on music, arts, physical education, and health, lecture notes insightful, and gained new knowledge. If you found value in this video, kindly give it a thumbs up, and share it with your friends. We welcome your feedback, questions, and suggestions, which you can leave in the comment section below. Thank you for tuning into Teacher Lumaban's YouTube channel, and we look forward to seeing you in our next video. May God bless you always.